Isa pong pinagpalang hapon po muli mga kaibigan, mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon po ay isang araw na naman ang lumipas para sa ating lahat. Pero ang Diyos po ay laging dakila, tapat, magpakailan-kailan paman. Hindi siya nagbabago kahit kailan. Pagkat siya ang ating Diyos na laging dakila, magpakailan-kailan paman. Kaya't marapat lamang po na tayo lagi magpasalamat sa Panginoon dahil ang bawat araw ay ginagawa niyang mabuti para sa ating lahat, para sa lahat ng kanyang mga nilalang, lalong-lalo na po para sa atin. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli po tayong magkasama-sama sa pamagitan po ng kanyang mga salita na ating pong pinag-aaralan tuwing alas 5 ng hapon. Ang pagkakataon po ito ay pinagkapasalamat natin sa Panginoon dahil sa totoo po ang kanyang sinabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Halina po kayo ngayong hapon mga kapatid at mga kaibigan, ating pong muling bulayin at pag-usapan ang mga napakahalagang salita ng ating Panginoon na ating pong babaybayin sa hapon pong ito. Salamat din po pala sa ating pong pinaka-mentor, Pastor Wilbert and Ma'am Hasmin, na patuloy po nagbibigay sa katulad ko ng pagkakataon o privilege na makapag-minister dito po sa live streaming pong ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Anyway, ating pong muling ipagpatuloy ang topic na ating pong ating na pong pinag-usapan before, na nagsasabi po that ministry is a privilege. Totoo po ng bawat ginagawa natin sa mundong ito, especially in the ministry, it is always a privilege given to us by God. Kaya anuman po ang ating mga ginagawa, ay dapat nating laging bigyan ng napakahalagang pansin dahil sa bawat ginagawa natin ay marapat lamang ng Diyos lagi ang nabibigyan natin ng karangalan. Kinuha po natin ang pamagat pong iyan dito po sa John 9:4 na nagsasabing, we must work the works of Him who sent me as long as it is day. Why? Night is coming when no one can work. Kaya po, ministry is the expression of God's authority, leadership, and righteousness, which He wants to manifest in our lives for us to do the work of the ministry. Yung pinag-usapan po natin before, na nagsasabi po, number 1 pong ating napag-usapan po noon, we must have an accurate and strong relationship with God to do the work of the ministry. Yun po yung ating napag-usapan before. Mahalaga po yung ating pong ginagawa na umaayon lagi sa panuntunan ng ating Panginoon. Kung bakit? Dahil po, sabi ko nga po, sa bawat pagkakataon na mayroon tayo, importante na gagawa natin ang pinaka-mission ng Diyos sa buhay natin ito, kung bakit tayo po ay naririto. Ikalawa ho, na panapag-usapan na po natin, we must be trustworthy in handling the work of the ministry. So hindi po pwede na basta mo lang gawin, basta mo lang gagawin ang isang bagay, lalong-lalo na ang gawain ng Panginoon na hindi po umaayon sa kanyang banal na panuntunan at pamamaraan. That's why we need to become trustworthy in order for us to handling or to do the work of the ministry. Yung ating pangatlo pong pag-uusapan ngayong hapon po, nagsasabi po, we must secure God's favor in doing the ministry. Totoo po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon,
gaano man natin kahusay, gaano man natin katalented, gaano man natin karunong, kumbaga, gaano man natin kagaling, without God's favor, we will come to nothing. Magiging pong walang saysay ang bawat gagawin natin sa mundo pong ito without securing the favor from God. So, ngayong hapon po, atin po itong ipagpapatuloy. Ngayong hapon, ang ating pag-usapan pong ito, that ministry is a privilege. So, sabi ko nga po, number 3, we must secure God's favor in doing the ministry. Seeking and securing the Lord's favor is our priority because He wants us to finish successfully the assignment which He entrusted. Importante ho na lagi po nating hinahanap ang alin, ang kalooban ng Diyos para po masecure natin ang pabor na mula sa Panginoon. At nang ito po ay ating magawa nang umaayon lagi sa kanyang sariling panuntunan. Tingnan po natin ang kwento po sa likod po ng Ikalawang Kronika 26 verse 5. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. Si Haring Uzziah, sa kabila po ng pagiging ng hari, na kalagay po sa Biblia, that as long as he sought the Lord, and God gave him success. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, tama po. Gaano man natin kabisi sa mga maraming gawain o maging sa ministeryo ng Panginoon, kung wala po yung intervention, wala po yung guidance ng ating Panginoon sa buhay po natin ito, maari pong mahulog lamang o di kaya mauwi sa wala ang lahat ng ating ginagawa. Kaya kung bakit maging ang Biblia po ay naglagay po ng napakalinaw na pattern sa tao pong ito na walang iba si King Uzziah. Ano po ang sekreto po ni King Uzziah? What was the secret of King Uzziah? Bakit po lagi po siyang tumatanggap ng tagumpay na mula sa Panginoon? Ano po yung kanyang sekreto? Lagi po siyang konektado ng tama, ng matibay kay Zechariah. Zechariah is very much important person to Uzziah. Because Zechariah is the mentor of or spiritual father of King Uzziah. Malaki ho ang papel na ginagampanan ng taong ito na Zechariah sa buhay po ni King Uzziah. Kaya kung atin pong titingnan mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ang lahat po ng success ni King Uzziah ay lagi pong may kinalaman si Zechariah bilang kanyang tatay in the spirit. Kung bakit po mga kaibigan, mahalaga po maging sa buhay mo, sa buhay ko, tayo pong lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na tayo pong mga pastor, mahalaga po na ating mabigyan lagi ng pansin sa buhay natin ito ang ating proper and strong connection
with our somebody over our lives. Because that person has authority to oversee our lives. Kasi kung wala po si Sicaraya sa buhay po ni King Uzziah, it is impossible for this king to access the favor from God. It is impossible for him to access the life with success from God. Kaya nakita po natin, napakalinaw po ng prinsipyo na pinapakita sa atin. Sabi nga po ni Pastor Wilbert, your connection determines your supply. Your connection determines your supply. Kaya King Uzziah was experienced that because of his proper connection. Lagi po siyang nakikinig. Lagi po siyang may proper connection sa kanyang mentor na walang iba si Sicaraya. Kumbaga, inalagaan po ni King Uzziah ang ganung connection. That's why even the Lord ay hindi po nagkait sa kanya ng tagumpay sa kanyang buhay. Kasi kung imagine at mga kaibigan, 50 years of success sa loob po ng 50 taon ng paghahari ni King Uzziah sa Israel, he was experienced success being king of Israel. Lagi po niyang nararanasan ang tagumpay because of his proper connection to Sicaraya. Sicaraya was the depository of God's grace needed by King Uzziah. And King Uzziah reigned successfully in Israel for almost 50 years. Haba po. Grabe pong haba ng taon. Our accurate and explicit obedience to the message released to us by the Lord is the key to secure God's favor. Kapag natutuhan po natin mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, na magpahalaga sa bawat mensahe, sa bawat salita na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pastor mo, ng mentor mo, ng taong kinikilala mo na nakatataas sa iyo, na sa iyong taong nagbibigay sa iyo ng feeding or pagkain or spiritual nourishment. Hindi ho mahirap para sa Panginoon that God will allow you to access and secure the favor from the Lord. Hindi ho mahirap. Excuse me. Kung bakit? Sapagkat ang Diyos na mismo ang kumbinsido at natutuwa na bigyan tayo lagi ng pabor. Di ho ba maganda? Di ho ba napakagandang isipin yon? Kaya nga po, nakalagay po rito, but Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the records of the generations to Noah. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. So, this is the secret of Noah. Because Noah walked with God. Sa marami pong taon ng buhay po ni Noah, kung bakit only Noah, kung bakit si Noah lamang po ang nakaranas ng pagpapala o pabor ng ating Panginoon, dahil po sa kanyang paglakad ng tama, ng tuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa kanyang kapanahonan, bukod tanging siya lamang po
ang naligtas kasama ng kanyang 3 anak at 3 manugang. Kaya mahalaga ho yung paglakad. Pero lagi po nating tatandaan, gustuhin man nating lumakad ng tama sa harapan ng Diyos without somebody over our lives. May hirapan po tayo. May hirapan po tayo na lumakad ng tuwid sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat walang tao nagagabay sa iyo. Walang taong magsasaway sa iyo. Kasi alam naman natin lahat, di ba? Na kahit ang Diyos ay hindi kanya directly sasawayin kahit alam mo na mali ang ginagawa mo. Maraming tao alam niya hindi siya nag-attach ng tama, hindi siya nag-o-offering ng tama, hanggang ngayon tuloy pa rin siya sa pagiging ganun. Bagamat alam niya na hindi niya pagbibigay ng proper tithes and offering ay pagnanakaw sa harapan ng Diyos. It is a criminal case before God. Pero tuloy pa rin siya. Bakit to? Because without somebody over your life, it is impossible for you to walk with God accurately. That is why you need somebody. We need somebody over our lives to direct us. Kasi tayo po bilang tao, punong-puno tayo ng konsiderasyon sa ating sarili. Kung minsan, magaling tayong maglapat ng disiplina sa iba, pero sa ating sarili mismo, nahirapan tayong maglapat ng tamang disiplina. That is why we need somebody na mas mataas kaysa sa atin para magawa ko ang tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So that walking with God is crucial to each and every one of us. That's why we should make it as our top priority to secure God's favor. Ang paglakad po sa harapan ng Panginoon kasama ng Diyos ay napaka-importanting bagay sa buhay po natin na dapat ito ho ay ang ating top priority. Top priority. Dapat po dumating tayo sa punto na wala tayong ibang pinaka-top priority, which is to walk with God, to live with God. When the Lord opens the door for us, He will provide everything we need to accomplish our task. Because ministry is a privilege. The moment that God will open the door, we believe that God is the one who will provide the needs in order for me and for you to accomplish the task. Napansin niyo po ba mga kaibigan, especially sa ECB tribe, can you imagine that? Ang ating pinakatatay po rito ay nagpatayo po ng Goshen Center o Training Center. Nung maabot ko po yan, sabi ko, wow, grabe ito. Kasi ang naisip ko po roon, napakalaki pong halaga ang nakalaan. Bagamat siguro si Pastor Wilbert ay wala naman talaga siyang inilaan talagang na ganung kalaking halaga. But ang akin lamang po, nung makita ko yon, doon po ako lalong na-amaze na kapag ka pala lumalakad ka ng tama ayon sa kalooban ng Lord at may ipagagawa siya sa iyo ng isang bagay na kapakipakinabang at tulong sa pag-advance ng kaharian ng Diyos, God will be the one will resource the needs of that project.
Kaya naalala ko po yung sabi po ni Pastor Wilbert, needs or money or provision is not a problem. Sa tao na lagi sisikhay o kaya'y sinisikhay na hanapin ang kalooban ng Panginoon. Sinisikhay ang kalooban ng Panginoon. When we walk with God, it results in our ongoing spiritual progress. Kaya ngayon, di po ba? Ngayong pong June 28 up to July 1, may schedule po tayo puntang Baguio City to upgrade our lives, to upgrade our capacity. Bagamat may kalakihan. Kasi kami po, ang budget po namin sa bawat isa ay 10,000 pesos. Sasakyan at saka sa registration. 10,000 pesos. Sa amin pong pamilya, 3 kami. So napakalinaw po na may 30,000 kaming dapat i-prepare. Wala pa po halos dyan ang aming pocket money. Mayroon lamang kami dyan pag-snack. Wala pang pocket money. So we need resources from God. Pero naniniwala po ako, as long as we walk, as long as we do the will of God, provision is not a problem. Dahil bahagi po yan ng ating progress. Living continuously in God's righteousness is the key to access the resources from an open heaven. Living continuously in God's righteousness is the key to access the resources from heaven. Tama po. Tama po. Genesis, make for yourself an ark of copper, wood. You shall make the ark with ropes, and shall cover it inside and out with pitch. This is how you shall make it. The length of the ark, 300 cubits. Its breadth, 50 cubits. And its height, 30 cubits. You shall make it a window for the ark and finish it to a cubit from the top. And set the door for the ark, the side of it. You shall make it with lower, second, and third decks. But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons and your sons' wives with you. Thus Noah did according to all that had commanded him, so he did. Mapapansin po natin mga kapatid, na nung bigyan po ng task si Noah, maari pong, sa pagkakaalam ko, almost 100 years, kung di ako nagkakamali, ang task na binigay kay Noah upang gawin po ang ark. Kung ating pong titingnan, isang napakahirap na task. Kung bakit? Kasi even the measurement ay exactly dapat na lumapat yun ayon sa order ng ating Panginoon. Hindi pwedeng gumawa si Noah ng isang measurement na hindi umayon sa standard ng ating Panginoon. So doon po natin makikita na yung provision ng Panginoon, not only in physical capacity of Noah, but I believe
all resources na kailangan po ni Noah ay provided ng ating Panginoon. Kasi can you imagine that? Siguro ho, aywan ko lang po kung napakagaling na karpentero po ni Noah that time. Hindi ko lang po masyadong kabisado kung magaling siyang karpentero. Nung panamang araw, wala pong mga bagong gamit na pangmadalian. Halimbawa na lamang, puputol ka ng kahoy, maglalagari ka, mano-mano lahat. So dito pinakikita sa atin na wala pong imposible sa Diyos, because He is able to provide all resources we need in order for us to finish the task. Di ba? Kaya napakalaki talagang pribilehiyo na ikaw ako ay nabigyan ng pagkakataon upang maging bahagi ng programa ng ating Panginoon, na kung saan itatag ng matibay ang bawat pamilya, ang bawat business or resources, ang bawat simbahan, dahil may napakalaking task na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. God is looking for a right person who is willing to pay the price and can explicitly follow the instructions of the Lord. That person is so blessed because God chooses him to execute the project from heaven. Wow! You are so blessed. I am so blessed. We are so blessed because God is the one will entrust something important, valuable before Him. Yun bagang tiwalaan ka lang ng pastor mo, ng mentor mo, ng isang gawain. It is a valuable task that you need to follow accurately the pattern from the Word of God. Kasi napakahalaga ho ng bawat pagkakataon natin na magawa natin ang tama ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kumbaga, walang labis, walang kulang. Exactly like Noah. That's why Noah found secure favor from God. Ministry is doing in fulfilling the mandate of God. All of us, wala po tayong sariling mandate sa mundo pong ito. Lahat po tayo nasilang sa mundo ito na hindi natin alam kung ano at bakit tayo naririto sa mundo pong ito. But thank God, because of His Word, na ating araw-araw na napapakinggan, para lang tayo mabigyan ng tamang gabay, para lang ikaw mabigyan ng tamang patnubay bilang tatay ng tahanan, bilang nanay, bilang empleyado, bilang amo, bilang pastor. Wow! Napakasagana ng gabay ng Panginoon. Galing sa mga prinsipyong buhay na mula sa Kanyang mga salita. Kaya napakaswerte talaga natin bilang mga tao na nakakilala sa ating Panginoon. Kasi can you imagine that? Sa bawat araw ng buhay natin, tuwing umaga gigising ka, it is because of God's purposes in your life.
Binangon ka for the sake of God's plan and purposes to your life. Genesis ulit, but God remembered Noah sa loob po ng mahabang panahon, o di kaya almost 6 months, na si Noah po ay nandun po sa loob po ng ark kasama ng kanyang pamilya. Pero ang maganda ho mga kapatid, hindi po kailanman nakalimutan ng Diyos o nawaglit. Kaya sabi sa ibang translation, hindi ho nawaglit sa isipan ng Diyos ang taong ito. Kung tayo pala ay mga taong laging namumuhay sa sentro ng kalooban ng Panginoon, ikaw pala yung tao na hindi kayang limutin o kaya'y mawaglit man lang kahit isang sandali sa isipan ng ating Panginoon. Why? Because you are important person before God. Napakalaga mo. Bakit? Marunong kang pagkatiwalaan. Na pag binigyan ka ng task, ginagawa mo ito ayon sa standard ng ating Panginoon. That's why God remembered Noah. Can you imagine that? Napakaraming nilalang that time. Napakaraming taong namatay. But only Noah remembered by God. Because Noah walked with God. Amen? Amen po? Bagamat si Noah rito may mga anak, but nakalagay po sa Biblia, but God remembered Noah. If you are the man whom the Lord has chosen to accomplish His mission, God will never leave you. God will never leave you. Whatever happened in your life, any situation, kumbaga, anumang kalalagayan, anumang sitwasyon, anumang problema, anumang difficulties that you are encountered, but God never leave you. God never leave you. Amen? Hindi kayo iwan ng Panginoon. Mari yung kaibigan mo, iwan ka. But God will never, never, never leave you. Ipaglalaban ka ng Diyos, kumbaga. Number 4, we must live in the center of God's will to minister qualitatively. We must live in the center of God's will to minister qualitatively. Living with God will enable you, will enable me, enable us to do the work of the ministry. God is the one who will empower you, empower us in order for you and me to do the work, the important work, important task before God. Because ministry is God's property. Like me and you. Because all of us
ay pag-aari ng ating Panginoon. All of us are God's property. Pag-aari tayo lahat ng ating Panginoon. That's why in 1 Thessalonians, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Ang ating katawan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay napakalaga na ating itong laging bigyan ng pansin. Kung bakit? Dahil una, ang ating physical body, it is the vehicle of our soul and spirit. And also, this is the vehicle of our God. Naalala ko po noon, nagturo po si Pastor Wilbert sa online mentoring about V8 engine. Sabi niya, ito daw po ang pinakang napakalakas na makina ng isang sasakyan. V8. Pero ang makinang ito, sabi niya, hindi po pwedeng ilagay sa isang body car na ang body ito ay mahina ng klase o di kayo mahinang klase. So naalala ko po yun when we are talking about this matter. Kasi tayo po bilang mga mananampalataya, sometimes po ating pong nanineglect ang patungkol po sa ating physical body. Oo, maraming tao po, mahal po nila ang kanilang katawan, alagang-alaga sa kalinisan. Pero alam nyo malaga rin po palang ating bigyan ng pansin yung ating health, yung ating kalusugan. Dahil gaano man po ka-powerful ng ating Panginoon, kung ikaw at ako ay hindi marunong magpahalaga sa physical body natin, it is because of our attitude that sometimes hindi po natin nabibigyan ng pansin ang ating mga ini-intake in terms of our physical nourishment or food na kailangan ng ating physical. Mahalaga rin po na bibigyan natin ng pansin. Kasi yung may mga pagkakataon, halimbawa, may mga pagkakataon po na pumunta ka ng doktor. Sabi ng doktor mo, bawal sa iyo ang ganito. Bawal sa iyo ang pagkain na halimbawa sobrang taba. Pero ikaw mismo hindi mo kayang limitahan ang sarili mo. Ikaw mismo hindi mo kayang limitahan sarili mo. Ikaw mismo hindi mo kayang disiplinahin sarili mo. So ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa natin sa ating physical? I'm not against food. Ang sinasabi ko lang po, mahalagang bigyan natin ng pansin. Not only our spiritual aspect, but also our physical aspect. Kasi ang hirap pong sumamba kay Lord na may karamdaman ka. Ang hirap po na sumamba at maglingkod sa Panginoon na mayroon kang iniindang karamdaman. Kaya hanggat maaari,
may magawa tayo ng paraan na kahit man lang through our discipline, magawa natin ang tama ito. Magawa natin ang tama ito. Kasi apektado ang ating spiritual na pamumuhay kung ang ating physical body ay magkakaroon po ng problema. Kaya nga po nakalagay sa Biblia, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Alam mo na may arthritis ka, kain ka pa ng kain ng mani, halimbawa, mga lamang loob ng animal. Bagamat ang sitsaron bulaklak ay napakasarap, ang sinigang na, ano bang tawag doon? Yung mga bulalo ay napakasarap. Ikaw baga naman yung tao na tuwing makakain ka nito ay aatake ang tuhod mo. Aatake yung mga kasukasuan mo. Hindi ka na makalakad. So, paano mo gagawin ang task na pinagagawa ng Diyos sa iyo? Na ikaw mismo ay may iniinda na karamdaman o may mga nararamdaman. Kaya po, kumpleto po talaga ang Biblia. Hindi lamang po yung ating espiritu ang pinatitibay, but again, hindi kailangan, kumbaga, na sobra naman tayong diet physically. Yung tama lamang po, na kung paano natin pinagayaman ang mga salita ng Panginoon for the sake of our soul and spirit. Same thing din po sa ating mga physical physical na kailangan sa buhay na ito. Maaari din po tayo makagawa ng paraan. Dahil pagdating po sa spiritual, wala pong problema. Because every time you receive the message from God, every time you receive the impartations from God, through your pastor, you will become healthy in the spirit. Your soul will become healthy. Your mind, your will, and your emotion will become okay before God. But in terms of our physical, dila ang ating bibig ang nag-determine. Hindi na po yung ating spirit or soul. At kung minsan naman, yung soul pa rin nakikialam because of our emotion. Naalala niyo po ba si Eve nung bumagsak siya sa kasalanan? Umiral po yung kanyang emotion, yung kanyang desire. Kasi sa tingin niya pa lang, napakasarap. Naku po, doon po sila bumagsak. So anyway, let's continue. Exodus 24. So Moses arose with Joshua, his servant, and Moses went up to the mountain of God. Moses arose. Anong oras po yun? Maaring madaling araw po yun. Maaring alas 4 o di kaya 3 a.m. Bangon na po si Moses with Joshua. Saan po pupunta? Sa mountain of God. To talk with God. To be with God's presence. To seek the face of God. To seek the will of God. That's why Moses becomes powerful leader of Israel. It's because of this secret na ginagawa niya. Na tuwing umaga, may allotted time siya para lumapit sa ating Panginoon. Di po ba sa ating po na tribe ng Isibi,
mayroon po tayong ginagawang family altar every night. And then sa umaga po, mga pastors na iba, maaring lahat po ng pastors under ECB group, gumagawa po or ino-observe ang first hour of the day. Because this is our time to be with God, to seek God's face, to seek God's will, and to ask the guidance and intervention of our God. Like Moses. Pero ang maganda dito, Joshua walked with him. Moses himself. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit si Joshua during his leadership ay maayos ang kanyang pumuno. It's because of this kind of attitude that Joshua developed through his pastor Moses. Ito yung maganda. Can you imagine? Early in the morning, si Moses ay lalabas. Maaring napakalamig. Kung sa panahon natin ito, hindi lang malamig, kundi lagi may kaakibat na finances ang iyong gagawin. Kaya kung hindi po natin alam ang totoong ginagawa ng Diyos natin sa panahon ito, sa season na ito, may hirapan kang sumunod ng tama. Kasi bakit? Sa budget pa lamang po, pwede ka nang mag-angal. Pwede ka nang umangal. Di ba? Sa budget pa lang, pwede ka nang umangal. Kasi po pwede mong sabihin, bakit kaya dito? Bakit kaya doon pa sa mas malayo? Bakit dito lang sa mas malapit din sa amin? Wala tayong magagawa eh. That's the protocol from God, like Moses did during his time. Ang Diyos mismo ang naglagay ng lugar na kung saan doon mismo si Moses pupunta. In order for Moses to enlarge his capacity to follow the instruction of God. Then every time na ikaw ay nagbabayad ng presyo, nagbabayad ka ng panahon, ng effort mo, nag-i-invest ka ngayon. Pero wala tayong kamalay-malay. Kumbaga, tayo po ay inilalagay ng Diyos sa isang lugar na kung saan doon ka karapat dapat. Doon ka dapat lumago, mag-grow, until you become the tree of righteousness. Para hindi lang ikaw ang mapagpala like Moses. Katulad po ni Moses, hindi lang siya ang napagpala, kundi maging si Joshua na kanyang assistant ay napagpalang lubos dahil po sa Panginoon. Dahil po sa ginagawang ito ni Moses na tuloy-tuloy na sumusunod sa panuntunan, protocol na nagmumula sa ating Panginoon. Verse 18, Moses entered the midst of the cloud that he went up to the mountain. Wow! Mountain. May na lang kung bata pa. Paano kung medyo may edad na? But you have to follow the protocol. Kasi every time we follow the protocol, even if that sometimes may mga sakripisyo,
may mga presyo tayo binabayaran, pero ang maganda ho, hindi ka lugi. Lagi kang panalo. Because God is the one will reward you. Ang Diyos mismo. Kaya sa loob po ng 40 araw, 40 gabi, maaari po silang fasting dito, walang makain. Tayo ho, tuwing tayo po nagkakaroon ng pagkitipon, wala pa naman ako nabalita na gutom. Di ho ba? Tayo po, every time na may patawag po ang ating mentor, ang ating spiritual father, ng gathering, sagana ho ang pagkain. Ang tulugan, napakaayos. Napakaganda. Ito ho, ibang-iba ito. Kasi can you imagine that mountain? Si Moses po, nung nandun sa kanyang tolda, comfort na comfort siya. Why? Dahil yun ang tahanan niya. Pero siya po ay dahil sa bundok, ay naku talaga naman. Di po ba mahirap pong mabuhay sa isang lugar na hindi mo kabisado? Lalong-lalo na ang lugar hindi mo kabisado at saka ikaw talaga mismo ang ma-adjust. Ito ho, napakalaking adjustment ang ginagawa po ni Moses. Every time that God commanded him to follow God's protocol or order. Same thing with us po in our season. Tulad po ng nabanggit ko nga po sa inyo kanina, this coming June, akit po tayo sa Baguio City. Sabi ko nga po mainam na lang sa panahon natin to. Sasakay tayo sa magandang sasakyan. Ay sila ho nung araw naglalakad. Paakyat sa bundok. Tayo kung paakyat, hindi tayo napapagod. Marami ka sa atin, habang nagabiyahe, nagkakamera, nagpipicture-picture. Bakit? Na-appreciate natin ang ating paligid. Maganda ang view. Pagdating paroon sa lugar na kung saan doon tayo maglalagi ng ilang araw, ang ganda po ng higaan. Ang sarap po ng pagkain. So, napakalaki pong advantage ang nagagawa the way we follow our leader. The way we follow our pastor. Dahil habang ikaw ay sumusunod, wala kang kamalay-malay, mararating mo na pala ang lugar na dapat mong marating. Every time you follow the protocol from God, you will easily reach the place that God wants you to be there. The blessing that God wants you to receive. Di po ba? Amin po ba, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon? Ito ho, mas matindi, 40 araw. Tayo ho, isang araw nga lang, di pa makadalo. Tayo ho, 2 araw lang, hindi po makaabot. Bakit ho? Because of so many reasons. Sabi nga ni Pastor Wilbert, maaring ang rason mo ay tama. Okay naman, totoo naman, rason mo. Pero sabi niya, yung rason mo bagamat tama, kumbaga valid ang reason mo, but not accepted. But not accepted.
Because every time na mayroong po mga invitation of upgrading, intake, this is your privilege that you must grab. Kung bakit? Kasi ito po ang protocol ng hari na gusto niyang maintindihan natin at magawa natin. Amen? Kaya't napakabuti ng ating Panginoon. Ngayong hapon po, nais ko po sana itong tapusin sa setting pong ito. Kanya nga lamang po, inabot ako ng oras. Anyway, ipagpatuloy po natin to next time. But thank God po sa kabutihan ng ating Panginoon na patuloy niyang pinagkakalob sa atin. Napakasagana po ng pagpapala ng ating Diyos sa panahon po natin ito. Why? Lalong-lalo na po sa taong ito, we are in the year of restoration. God bless us all, mga kapatid sa Panginoon.